Bibinin kita sa aking mga pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay, Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito naman po tayo sa programa Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga. Ito po yung lingkod, Terry Alpa. Siyempre po tayo naman po yung magkakasama-sama sa napakarami nating balita sa araw na ito. Okay, at siyempre bagong lahat tayo po ay napapakinggan sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Huwag niyo pong kalilimutan, follow, likes, and share ang AFP DWDD. At magandang araw po sa ating mga boss dyan. Saludo po kami sa inyo. And of course, sa ating technical side, sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating programa. At batiin din po natin ang ating founder, Albert Gonzon, na very busy ng Bantay at Kasangga ng OFW International. Tayo po ay nag-iisa kasi marami po siyang mga project para po sa mga Bantay at Kasangga members. At siyempre, ngayon po ay medyo ang ating panahon, ulan, araw, kaya marami po nagkakasakit. Pero ngayon po mukhang nag-uumpisa na po ang habagat, ano? Kaya ingat-ingat lang po tayo. Okay, ngayong araw po na ito, tayo po ay DOST segment, KWF, news, at marami pang iba. Yan. At syempre ang ating mga OFW na naghihintay rin po ng ating mga balita. Okay, unahin po natin ang ating DOST news. Ayan. Okay, ito po yung DOST Starbucks deployment dyan po sa Antipolo City Jail, female dormitory. Wow, ang galing. At sabi nga po, ito po isang ceremonial na ginawa po ng nakaraan kung saan po ay nag-deploy ng Starbucks Science and Technology Academic and Research. Base po yan sa openly operated kiosk po. Isinagawa po yan sa Antipolo City Jail, female dormitory. Ang Starbucks po ay digital library kiosk po ng DOST na naglalaman ng libu-libong resources tungkol po sa science and technology research. At meron din po silang mga livelihood videos na pwedeng i-access offline. Ang laking tulong, ano po? Siyempre, sa pamamagitan ito, magkakaroon po ng access ang mga PDL na dekalidad na learning materials para sa personal development at livelihood training. Kaya kahit nasa loob sila, ay marami po silang matututunan. Ang layunin po talaga nito, ang initiative nito ay taguyod ang inclusive education at bigyan ng oportunidad ang ating po mga PDL, person deprived of liberty, na magpatuloy sa pagkatuto at pag-unlad ng kanilang skill kahit nandun po sila sa loob. Okay, at syempre po, ang ating pa pong mga balita, ito pong Sigma Asia 2026. Yan po ay pinagdiwang at nagsimula po kahapon. Ito po ay isang malaking pagtitipon ng mga leader, innovator, and threat investor at tech advocate sa Asia. Ang layunin naman nito ay ipakita ang kinabukasan ng digital transformation, AL, fintech, blockchain, gaming, cyber security at iba pang mga bagong teknolohiya. Ito po'y dinaluhan ng libu-libong delegates, kabilang ang mga CEO, policy maker, para sa keynote talks, panel discussion, business matching, exhibit, networking events. At ayon po sa organizer, ang layunin ng event ay maging plataforma para sa pagbuo ng partnership, pagbabago ng startups at pagpapalakas ng papel sa Asia bilang sentro ng teknolohiya at sustainable development.
At ito po ay dinaluhan ng ating pong DOST Secretary Renato Salidom. Ay napakasipag po niyan at ito rin po ay suportado ng ating boss ng PAGCOR. Ayan po, si Sir Tenko po. Na-interview po natin yan. Mamaya po ay papakita natin yung video po ng ating whole coverage nitong naganap na Asian Sigma. Okay. Yes. Okay, sa mga iba pa pong balita natin, siyempre yung DOST, bago po ay ito naman pong balitang KWF. Ito po yung komisyon sa wikang Pilipino. Ito po yung PSKO sa Kalibo, Aklan, naging tagumpay po yan. Matagumpay na dinaos ng Komisyon ng Wikang Pilipino at ng lokal ng pamahalang bayan ng Kalibo ang 2 araw na panlalawigang seminar sa Korespondensya Official PSKO. Noong pong Mayo 21 hanggang 22 ng taong kasalukuyan sa bagong gusali ng munisipyo ng Kalibo. Ang layunin ng seminar na paigtingin ang paggamit ng wikang pambansa sa opisyal na komunikasyon sa loob at labas ng pamahalaan. Ito po ay pinangunahan ni na Attorney Marites Barrios Taran, tagapangulo ng KWF, kasama ang full-time commissioner para sa programa at proyekto na si Dr. Carmelita C. Abdul Rahman at ang Vice Alcalde ng nangkulang alkalde ng bayan ng Kalibo na si Ginoong Philip Yero Kimpo Jr. Yan po ang mga gawaing pangwika. Tampok sa unang araw ng PSKO ang pagtalakay ni Pangulong Barrios Taran sa atas, tagapagganap bilang ika-335 o Executive Order 335 na mag-aatas sa lahat ng departamento ng kawanihan at ahensya ng pamahalaan magsagawa at ng hakbang sa paggamit ng Pilipino. Ayan, kailangan po talaga wikang Pilipino tayo. Kaya itong komisyon ng wikang Pilipino, hindi po sila tumitigil sa mga mandato, mga manaliksik, paunlarin at patuluyan pang pasiglayin ang wikang Pilipino at mga katutubong wika ng tagapangulo. Ayan. Kabilang din sa mga lektura sa unang araw ay mga opisyal, pambansa at tinalakay po ni Ginoong Jomar Caniega, Chief Language Researcher at Dr. LB Duclay, Linguistic Specialist ng KWF. Yan po ang mga gawain po ng ating Komisyon ng Wikang Pilipino. Tuloy-tuloy po yan. At yan din po, nagkaroon din po ang tagapangulo ng KWF, pinarangalan at pinakamataas na gawad sa Luzon sa Baguio City. Yan po ay prestigyong gawad gintong Laurel, si Atty. Marites Barrios Taran sa lungsod ng Baguio. Ayan, sa uling araw ng pambansang seminar, Palihan Komprehensya sa Pilipino 2026, pinagtibay ang parangal ng mga matatas na opisyal ng pambansang samahan ng professional at maniliksik. Yan po ang napakaraming ginagawa po ng Komisyon ng Wikang Pilipino para tuloy-tuloy po tayo na magtagalog, ano? Kailangan po lagi natin gagamitin yung ating Tagalog kasi po kailangan po yan kasi karamihan na po ng mga estudyante wala na po yatang subject na Pilipino kaya parang pinag-uusapan na lang English, hindi po dapat gano'n. Kailangan po wag natin kakalimutan ang ating pong wikang Pilipino. Salamat po sa ating kaibigan mula po sa Komisyon ng Wikang Pilipino. Siyempre po, ang tagapaghatid. Ang tagapaghatid at tagapagpadala ng mga press release mula po sa KWF. Thank you, bro. Okay, so ngayon, ay, ayan po, yung pong kaninang binalita ko sa inyo tungkol sa Sigma Asia 2026. Ito po ay, pumunta po tayo mismo doon sa event, nag-coverage tayo, at na-interview rin po natin si Sir PAGCOR, si Sir Tenko ng PAGCOR. Nagbigay po siya ng mensahe para po sa ating mga sundalo, ng ating pong mga kasamaan na sundalo. At syempre lahat po ng mga na-interview po natin yan, mga exhibitor at ibang-ibang klaseng mga activities po ay ating pong na-coverage at na-interview. So panoorin po natin yung ating pong full coverage ng Sigma Asia
2026. At syempre maraming salamat Sir Ahmad and Joel. Thank you. Excuse me, Terry po from the Armed Forces Radio, broadcaster po. Ilan ko lang po kayo ng mensahe po para sa ating followers and viewers ng Armed Forces Radio. Ito po yung boses ng Kawal Pilipino. Go ahead po, sir. Magandang tanghali po sa lahat ng kawal ng Sandatang Lakas ng Pilipinas. Bumabati po ang PAGCOR sa inyo sa umagang ito, sa pagkakataon ko. Ang PAGCOR po naman ay patulong ng Armed Forces of the Philippines sa ilang mga proyekto na kami ay nakapag-ahandog ng tulong. Kaya isa po ninyo kami sa inyong paghihirap naman naniniwala kaming lahat yan ay ginagawa ninyo sa paniwalang sa lahat ng kawal na dapat ipagtanggol ang ating bansa. At umasa po kayo sa abot po ng makakaya ng PAGCOR, kami po ay nasa likod ninyo sa inyong mga pangangailangan. Sa magandang hapon po sa inyo. Thank you po sa mabuhay po kayo. Yes. Po kayo ng mensahe po para sa ating followers and viewers ng Armed Forces Radio. Ito po yung boses ng Kawal Pilipino. Go ahead po, sir. Magandang tanghali po sa lahat ng kawal ng Sandatang Lakas ng Pilipinas. Bumabati po ang PAGCOR sa inyo sa umagang ito, pagkakataon. Ang PAGCOR po naman ay katulong ng Armed Forces of the Philippines sa ilang mga proyekto na kami ay nakapag-ahandog ng tulong. Kaya isa po ninyo kami sa inyong paghihirap naman naniniwala kaming lahat yan ay ginagawa ninyo sa paniwalang sa lahat ng kawal na dapat ipagtanggol ang ating bansa. At umasa po kayo sa abot po ng makakaya ng PAGCOR, kami po ay nasa likod ninyo sa inyong mga pangangailangan. Sa magandang hapon po sa inyo. Thank you po, sir. Mabuhay po. Thank you, sir. Saan ba? Yes. We go in better life for you, sir. Ladies and gentlemen, good afternoon. One of our most famous scientists is Albert Einstein. Most of you would remember his famous equation, E equals mc squared. But do you know that there is another important statement that you should all remember from Albert Einstein? He said, imagination is more important than knowledge. Meaning, the future that we want to create should be an imagination based on science, technology, and innovation. The use of artificial intelligence and digital transformation have been very rapid. But we need to make sure that what we want for all our people, for our communities in different countries, need to address the basic aspirations of everyone. The first is to make sure that we will have longer and better quality of life. I don't think that any one of you would want a short and miserable life. That is why the Department of Science and Technology, foremost in our 4 strategic pillars, is to promote human well-being. The next aspiration for all human beings is to have a wealthy life, enough money to spend for their daily expenses. To do that then, we need to use science, technology, and innovation to create new enterprises, improve productivity of existing enterprises, and create quality jobs. Global conflicts and other man-made or environmental threats. We need to make sure that whatever wealth that we have gained must be protected. Therefore, we should view climate and disaster resilience as not merely surviving but economically thriving. In tandem with wealth creation, we need wealth protection. Once we have achieved those 3 things, longer and better quality of life, a wealthy life, safe life, and livelihood, we need to ensure that this good life must endure across administrations and generations, and to make sure that developing countries like the Philippines, where most of the wealth is gained from value adding,
of our natural resources must be able to manage and protect the environment where we all live in. Institutionalizing sustainability is a must. So whatever we have now and in the future are imagined things that we can create through science, technology, and innovation. If you go around the exhibits later today, you would see a lot of very exciting things, all rising from imagination of people from different countries. The power of imagining things can create impact. But to do that, our imagination must be aligned. We cannot have different imagination, otherwise it will be chaos. So therefore, I urge everyone to work together to create a society where no one is left behind. We may advance a little bit faster than the others, but what is most important is we advance forward and no one is just left standing. So ladies and gentlemen, on behalf of the Department of Science and Technology, I can see a lot of very good, real things that we can actually use, because now the imagination of those that will come will be further enhanced. And just to make sure that we at the Department of Science and Technology is very much aligned with the Sigma Group, on June 20 and 21, we will be organizing a very similar event for Filipinos, all plus 2 keys in a computer, to showcase creative industries for game development, esports, digital technologies, 3D printing in this place, because imagination is critical for our development. Thank you very much. Salamat po for another inspiring speech. Thank you so much. Alejandro Tenco! Thank you very much for the introduction. Mr. Eman Police, Sigma founder. I noticed since 2 years ago you've not cut your hair. Mr. Neil Shi, Sigma Managing Director, who about 3 years ago came to me and asked if they could start the Sigma Summit in Manila. And I could remember then I was in disbelief that Mr. Shi and Eman would be able to organize conferences like this. And truly, the last 3 years they have evolved. And here we are on our 3rd year. Earlier, one of the speakers was the Deputy Speaker, Rachel Arenas, but she had to leave for another function, so I just wanted to greet her. Representing Mayor Emmy Calixto is a friend of mine, Attorney Peter Pardo, Chief of Staff of the City Mayor of Manila. Another good friend of Pasay, not Manila. Then we have the DOST Secretary Renato Solido, who is a good friend of mine. I was surprised, Secretary, when you mentioned that in the next 2 weeks you will be holding a conference also related to this type of gaming. In fact, I was surprised when you mentioned esports, primarily because that is one area now where PAGCOR is trying to study whether we could also regulate esports. Because in today's world, esports is one of the important facets that the young generation is involved with. We have here with us a good friend of mine, a president of Clark Development Corporation, Attorney Agnes de Banadera. She has, together with Clark, Attorney Agnes, being president, has supported all the different endeavors of PAGCOR. As you very well know, many of our
integrated resorts are located in Clark, and they continue to grow in number because of the leadership of Attorney Agnes de Manatera. Big hand for her. Another good friend, Yusek Marga Nograles of the Tourism Promotions Board. She has, of course, done her part in promoting not only the Philippines, but every industry that is supportive of the tourism industry in the Philippines today. Ambassador John Busutil of Malta, is he still around? Friends, fellow Pagcorians, who apparently are many this morning, I'm sorry I was rushing and was brought to the right when you were all to the left. It was not my intention not to greet any of you, but it's just that I was rushing. I came from a few meetings also, so I came in late. So friends, ladies and gentlemen, good afternoon and welcome to the Sigma Asia Summit 2026. And of course, I'd like to welcome every delegate to the beautiful and exciting city of Manila, city of Pasay, Metro Manila, and the Philippines itself. Today's event is very timely as the global gaming industry continues to grow, to undergo a profound transformation. We are in an industry that is being shaped by digital disruptions, changing consumer behavior, and increasing calls for stronger accountability. Of course, not to mention, we're also experiencing the impact of geopolitical tensions and the economic uncertainties that such situation brings to the world today. These developments remind us of how unpredictable the gaming industry could be. Take the Philippine gaming industry as an example. In 2025, our gross gaming revenues reached close to 400 billion pesos, which was 6.5% higher if you will compare it to the GGR of 370 billion in 2024. The 2025 results were largely driven by the strong expansion of the electronic gaming sector, which at that time had overtaken land-based casinos as the primary contributor of revenues for PAGCOR. However, since the Middle East crisis, the momentum has been totally moderated. In the first quarter of 2026, overall GGR declined to 87 billion pesos. Basically, it is down 16% year-on-year, with the e-gaming segment recording close to 23% contraction amid softer discretionary spending and broader economic pressures. In contrast, land-based casinos have shown greater stability, generating 45 billion pesos of GGR, or representing 51% of the total GGR of PAGCOR for year 2026. This shift underscores the sector's cyclical nature, where digital gaming leads in expansion phases, while traditional casino operations continue to provide resilience during periods of market adjustment. Thus, in the broader view,
the true measure of this industry is not simply its size or rate of expansion, but our ability to ensure that gaming remains properly regulated, socially responsible, and more importantly, genuinely beneficial to the communities we all serve. At a time of geopolitical uncertainties and heightened public anxiety of what has been going around and happening, gatherings such as the Sigma Asia Summit are more important than ever. Events like this allows regulators, operators, vendors, and stakeholders to come together, not merely to discuss opportunities, but to address challenges collectively and decisively. PAGCOR has always recognized the importance of the gaming industry as a critical source for government funding and a true partner in nation building. Every peso that we generate directly benefits programs for healthcare, infrastructure, education, disaster response, and other essential public services. Thus, as a regulator, PAGCOR is primarily responsible for safeguarding integrity, ensuring fairness, and maintaining public trust in the industry to ensure its sustainability. This is why PAGCOR continues to strengthen our regulatory frameworks through enhanced compliance systems, stricter oversight, and stronger efforts to maintain a level playing field for all legitimate stakeholders. Equally important is our commitment to protecting customers and promoting responsible gaming. One of PAGCOR's most significant achievements this year is the recent launch of the National Problem Gambling Helpline, which provides accessible counseling, intervention, and support services for individuals affected by problem gambling. Through this helpline, individuals and families will have access to immediate, confidential, and professional support when needed. This helpline was born out of our shared responsibility to protect our players as the gaming industry continues to evolve at an unprecedented state or pace. We thank our industry partners and the Seagulls Flock Organization, a non-profit group dedicated to promoting mental health, behavioral wellness, and addiction treatment, for their critical role in the realization of this initiative. We thus urge everyone here to also join us in promoting a gaming industry that is both responsive and responsible. As regulators and industry leaders, we all have the obligation of ensuring that innovation is matched by accountability and that industry progress remains aligned with social responsibility and public welfare. We hope that through the continued collaboration, we can help keep the global gaming industry growing within a healthy ecosystem that is anchored on integrity, innovation, and shared commitment to public trust. We look forward to a successful summit. We look forward again to meeting with you personally during this event and for the opportunity to discuss matters with mutual interest.
Again, to the organizers of this conference, maraming salamat po sa inyo. We do hope that there will be another conference next year and the many years to come. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang online gaming industry at ang gaming industry dito sa ating bansa. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Salamat po. Thank you so much. Salamat po. Resources are protected for future generations. At the ACB, we are looking to take So yeah, smart events, and would like to invite everyone who are watching this quick video. We have 1 more days to come to join our activity and the idea at Art Events. And welcome to Art Event here. So this is why Thank you partnerships so much. matter. Yeah, Events such as Sigma Asia create opportunities for dialogue between industries.
Okay, back to you guys. Yes. Okay, napanood nyo ang ating full coverage ng ating pong kinoverage kahapon, yung Sigma Asia 2026. At syempre, narinig nyo po ang mensahe ng ating butihing PAGCOR Chairman at CEO na si Ginoong Alejandro Tenco. Thank you po, sir, sa inyong magandang message para po sa ating mga sundalo, sa ating mga bayani, sa ating pong AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Salamat po. At siyempre, bigyan pa rin po natin ng konting tong Sigma Asia 2026. Ang ganda po talaga ng mga naging kaganapan doon. Sabi nga, pinakamalaki at pinakamabilis na lumalaking pagtitipon ng gaming at teknolohiya sa buong Asia. Kaya nga po ito ay suportado po ng DOST, Secretary Silidon. Napakaganda rin po ng kanyang message na napakinggan niyo po kanina. At abangan niyo pa rin po kasi mahigit 16,000 delegates mula sa iba't ibang bansa ang inaasahang dumalo kahapon at dadalo pa dahil may ilang araw pa po siya. At syempre, medyo focus tayo doon sa artificial intelligence. Kakaiba po talaga yan, ano? At yung mga iba pang startup competition ng Sigma Asia Awards at Sigma Poker Tour Manila na may 20 million guaranteed prize pool po ito. Ayan. At may good news din po dahil may free VIP passes po para sa mga qualified casino operators. Ito po ay napakalaking tulong po sa ating ekonomiya. Ang PAGCOR po talaga, napakarami po yung programa na tumutulong po sa ating mga kababayan, yung ating mga mahirap, mga nangangailangan po ng mga services. Nandyan po talaga ang PAGCOR. Talagang, sabi nga, ito yung talagang okay po na gaming na talagang ang proyekto naman po ay punta sa ating mga project ng ating pamahalaan para po sa ating mga kababayan. Yan, mga medical at saka everything na pangangailangan, lalo na po sa health. Marami pong dyan po nang gagaling. Okay, doon naman po tayo sa balitang OFW, no? At congrats po sa ating Department of Migrant Workers at sa OWA po na talagang ang ganda po ng mga ginawa nilang repatriation. Halos lahat na po ng mga gustong umuwi napauwi na rin po. At bukod po dyan, meron pong cash. Yan ang maganda ron. Pagdating mo sa airport, may iaabot po ang DMW sa ating pong mga kababayan na OFW. Meron po kayong cash para naman sa panimula ninyo sa Pilipinas. Okay, at alam ko magkakaroon po ng big event ang OFW, DMW, na dadaluhan po ng lahat po ng mga overseas Filipino workers group and leaders. Ayan, magkikita-kita po para sa mga tatalakaying napakahalagang mga pangangailangan ng ating mga OFW. Marami po kasing patuloy na nagre-reklamo na wala po silang natatanggap. Ganun po. Dapat po alam din po ng OWA at DMW kung sino po yung wala pang nakukuha. Talagang dami ko nababasa na mga nila reklamo po nila. Kaya dapat po matutukan po yan na lahat po sana ng OFW ay makakuha po ng kailangan ang kanila pong mga benepisyo mula sa inyo kasi lalo na po yung mga OWA member. At doon naman po sa mga nagiging kaso po ng ating mga OFW sa kanilang mga pinagtatrabahuhan, UAE, sa iba pang lugar, meron po kasi mga reklamo po ng ating mga kababayan na kailangan po pag magreklamo kayo, meron po kayo talaga mga ebidensya tulad po ng immorality. Yan. Anuhan man pong pag-usapan, yan po ang katotohanan. Real talk po. May mga natatanggap po tayong mga reklamo po ng ating mga kababayan, yung pong mga naiiwang pamilya, yung asawa, naiwan, lalaki, babae man, nirereklamo po nila yung kanilang mga partner, yung kanilang asawa, na meron na raw pong karelasyon na iba dun sa kanilang pinagtatrabahuan. Kaya gusto po nila ma-aksyonan, ma-deport dahil sa ginagawa nga pong
panluloko po sa kanila ng alam mga partner. Yan po, ipatunayan nyo lang po yan at lumapit po kayo sa DMW at OWA. Yan po i-aaksyonan kung kailangan siyang pauwiin dahil sa ginagawa niya. Okay lang po yan. Pero kung hindi naman po solid yung inyong mga ebidensya o kaya naman po kayo ay legal na hiwalay na po, wala na po kayong right na iyo pong pigilan ang inyong may bahay o mister na nagkaroon na ng bagong karelasyon. Kasi may mga katuwiran din po sila na hiwalay na kayo at nagkasundo na rin na wala nang pakialaman. Kasi yung last na basa natin na reklamo na nilapit sa atin ang sabi po nung misis na nasa Dubai, siya po daw ay hiwalay na sa kanyang mister. Kaya dapat po wag na pong i-expose o ikalat yung kanyang picture. Kaya dapat po kung hiwalay na kayo, wala na pong karapitan si mister. Yan lang po masasabi natin. Pero talagang very common po talaga yung ganyang sitwasyon. Alam mo niyo po, tayo po ay Dubai residents na, no? Kaya alam natin yung mga nagiging kaganapan dyan, yung mga case na si Mister naloko na sa iba. Medyo na sa iba, nagkaroon na ng karelasyon, masaklap, napabayaan na po yung pamilya at mga anak. Ayan, yan lang po. Kung kayo po ay ganyan, gagawa ng ganyan, di nyo na talaga mapigilan, wag nyo naman pong kalimutan yung obligasyon nyo sa inyong pamilya, lalo na kung kayo may mga anak. Huwag niyo pong pabayaan. Kaso nga po nangyayari, napapabayaan na kasi yung kanilang bagong karelasyon, medyo kinokontrol. Kinokontrol yung kanilang gastos. Parang, misa sabihin, wag mong padalan yung pamilya mga ganyan. Wag naman po kasi inagawan mo na nga siya ng pag-ibig, pati ba naman yung sustento, aagawin mo pa rin. Wag naman ganyan, masyadong selfish. Okay, yan po ang talagang nangyayari. It's real talk po tayo sa bansa po ng Dubai na madalas po tayong nag-iikot at nag-i-interview. Yan po yung sinasabing mga immoralidad na matatagpuan niyo po yan dun po sa mga kwarto. Yun, hindi mo rin po masisi yung ating mga kababaeng OFW na nagtsatsaga na mag-share ng isang maliit na room. Kala mo po mga sila, yung parang cubicle, hinati-hati, ang liliit, parang higaan na lang talaga, bed space, para lang makayanan nila yung mahal na upa dyan po sa Dubai. Share po yan. Kaya nandyan na rin po nagaganap yung share ng mga kanilang mga karelasyon. Dyan po talaga din. Kaya po, hindi naman po na makokontrol yan sabi niya, bahala na sila, buhay nila yan. Ang anuhin nyo na lang po yung karma yan. Pamilya po, wag pabayaan, mga anak yan po. Yung ating pong mga problema ng mga pamilyang naiwan sa Pilipinas. Di naman po lahat, meron din po tayong mga kilala na very responsible husband, very responsible wife. Talagang hindi nakakalimutan yung sustento sa kanilang pamilya, lalo na sa mga anak. Yan. Yan po ang ating wag po makalimutan na magdasal, ilayo kayo sa tukso, at maging safe ang inyong mga pamilya. Okay. Yes, tapos na po tayo sa ating OFW segment. Sa mga gusto po magmensahe sa atin at gustong ilapit yung inyong pong mga problema, sa abot po ng aming makakaya po ay tutulungan po namin kayo. I-connect namin kayo sa mga concerned department na nakatumutulong sa mga ganyang kaso, mga immorality, mga irresponsable. Yan po ay ilalapit po natin. At sa iba pa pong mga umihingi ng tulong, mag-message lang po kayo sa ating page, ang Buhay OFW ngayon, Bantay Kasangga. At si Founder Albert po ay ready po rin tumulong din po sa inyo. Sa mga documents naman po, sasamahan po niya kayo sa OWA o kung saan man ang concern. Tulad po nung nakaraan meron po tayong natulungan na OFW na nabulag po. Isa po siyang driver, na makulong po siya, na wala man siyang kasalanan. Imagine
nag-grade lang sa taas at may nahuling droga, dinama yung nasa baba. Wala namang alam. Yun siya. Sila yung mga nasa baba na nadama, hindi naman nila kilala yung nasa taas na nahulihan ng droga. Kaya ayun, nagsuffer siya sa kulungan at doon na rin po siya nabulag. Siguro, stress o ano man, hindi na agad yung kanyang sakit sa kanyang mata. Pero ngayon po, ay nailapit po ni Founder Albert sa DMW at OWA. Ngayon po ay nakuha na po niya yung kanyang mga benepisyo na dapat makuha at ipapagamot pa po siya. Ayan. Congrats po sa Bantay at Kasangga. Yan po ang mga natutulungan, bukod pa po sa isang OFW din na nagkasakit na yan. Karamihan sa kanila na nagkakasakit, umuwi may sakit na hindi alam kung saan lalapit. Kaya nandito lang po ang ating programa, Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga, na handang tumulong po sa abot ng aming makakaya. Marami na po tayong natulungan, nakauwi po, nakakuha ng benepisyo na dapat nilang makuha. Kaya thank you so much sa ating masisipag na Bantay at Kasangga officer. Diyan po yung Bantay at Kasangga Qatar chapter, laging may medical mission, may mga project, blood donation. Ang sipag niyo po, ayan, no, officer, sa panguna po ni Sister Rochelle Sarabia. At sa lahat pa po dyan, siyempre isa pa po yung OFW advocates din, masipag din po niya, si Joy Aguirre. Napakarami nating masipag na OFW na bukod sa nagtatrabaho, tumutulong pa rin sa mga may problema. Ayan. Okay, siyempre, malapit na tayo, no? Ilang minuto na lang tayo. Okay, sa ating ilang minutong natitira ay pansamantala po tayo magpapaalam. Pero bago ang lahat, punta pa rin po kayo sa SMX. Tuloy-tuloy pa po yung nagaganap dyan na Sigma Asian 2026. Okay, thank you so much. Ito na si Terry Alba. God bless po. Laging manalangin. Huwag makakalimutan magpasalamat sa ating Panginoon at sa ating mga sundalo. Hello po. Thank you so much.